na si Gobernador Higyawan at marami po tayong pag-uusapan lalo na sa mga local issue. At ako naman nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners natin, Luzon, Visayas, Mindanao. At salamat sa inyong pagtiyaga nga mag-antay sa ganitong oras at nandito na po kami at para po makapagsubaybay kayo ng ating mga programa. Manood lang po kayo. At araw ng Lunes ngayon, February 14, araw ng mga puso. So, Valentine's Day sa mga kababayan natin. At ganoon din sa mga listeners natin, Luzon, Visayas, Mindanao. At nandito po kami ni Gobernador Higyawan. At bibigyan ko muna siya ng pagkakataon na siya po ay makapagbati man lang ng ating mga kababayan kasulukuyang nanonood. Gob! Magandang hapon po sa lahat nating nanonood dito sa CCN Filipino Views. At lalo na sa mga indigenous people natin, Mindanao, Visayas, Luzon at saka sa buong daigdig dahil sa Facebook po ito na makinig kayo at sana'y maintindihan nyo itong pag-uusapan namin sa local code natin at saka sa Ipralo po. Napakalaking bagay po nito itong hapon nito, Kuya Arman. Yes, napakahalagang pag-usapan natin yung mga bagay nito. Mamaya itatalakay natin yung civil law and April law at kailangan natin talagang may papaliwanag ito para sa kapakanan ng ating mga listeners kasi minsan ay nagtatanong sila ano ba itong April law at ano ba ang mga layunin nito. Ito ay naunawaan namin na ito po ay yung mga batas nung sinaunang panahon. Kaya nga mayroon po tayong mga indigenous nga naghahanap din ng mga kanilang tungkulin at mga layunin nila sa batas na ito. Gob. Salamat Kuya Arman at napakalaking bagay po itong pag-usapan natin sa civil law or local code natin at saka sa Ipralo dahil yung civil code natin or written laws pa yung Kuya Arman. Nakasulat po yan. Tawag natin yan na corporate law po. Ngayon po, ang corporate law natin, nagkaroon tayo ng Republic Act 8371 o Ipralo 1997 na supersede po, na repealed po. Dahil itong batas nito, although 1997 po ito, Kuya Arman, ito ang batas ng ating mga apo, mga ninuno natin na since time immemorial na practice ng gobyerno ng tribo na panggobyerno ng Panginoong Diyos since time immemorial po. Napakalaking bagay po nito na maintindihan natin ang pinanggalingan natin, maintindihan natin ang ating inheritance indigenous na paniniwala. Lalo na mamaya may bisita tayo si Kuya Umar na ito talaga ang father of sa kanyang apo, ninuno niya. Yes. Na napakalaking bagay po nito na ang akala natin ang Holy Quran ginawa sa Middle East, ang pala sa Mindanao pala ginawa ang Holy Quran. Napakasagrado po itong usapin nito dahil it involves international, national at local po na yung kasaysayan po natin, ma-align po natin sa tama na magkaroon tayo ng hustisya dyan, tayo din mga indigenous people na may mapag-usapan din natin yung tama at saka na paniniwala natin sa ating mga apo, mga ninuno natin dahil nagkaiba-iba tayong paniwala ngayon pero wala nang divine intervention because nagkaroon na ng iba-ibang interpretation ang Holy Quran, ang Holy Bible din, nagkaroon ng mga maraming interpretation, injustices natin sa paniwala natin kay Allah, injustices din natin mga Christian sa Panginoong Hesus natin na pinaniwalaan natin na minsahero sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya ito po ngayon, nagkaroon tayo ng sama ng loob, galit. So, pagka nalaman natin na Muslim, iba kagad ang pakiramdam natin. Pag alam natin na nitibo, lalo na nitibo, na sabi nga nila na pagano, na lalong parang walang naniwala.
na hindi natin alam na ang nitibo po may pinanggalingan ang paniniwala ng nitibo. Lalo na din sa kapatid natin na Kuya Omar, Muslim, na sasabihin niya ngayon na napakalaking bagay pala ng paniniwala natin sa Islam dahil ang Holy Quran dito pa ginawa sa Mindanao. Tama ka po. Napakasalamat. Mamaya magsasalita po siya. Ang inano natin kasi yung katotohanan ng ating paniniwala sa Islam at saka sa indigenous people at saka din sa Christian. Kasi isa lang naman ang Panginoong Diyos natin, isa lang ang God natin. Ma-Muslim ka, ma-Christian ka, o makatotobo ka, isa lang. Pero sa ngayon, it needs justice, hustisya. Kung may hustisya yan, totoong ala yan. Totoong Panginoon Diyos yan. Totoong Jesus Christ yan. If there is justice, kaya si Lord Jesus na crucify siya for injustices. Ayan ang natin. Kahit din sa tribo, ganun din. It needs divine intervention to attain the justice po. Kasi if there is justice, nandun ang totoong Panginoon, nandun ang natin. Kaya, Kuya Arman, tuloy mo yan. Kaya, ituwid natin ang ating kasaysayan. Napakahalaga po nga alam natin yung pinaka-point of origin natin. Paano naglakbay ang ating mga ninuno magmula pa sa Persia hanggang sila ay nakarating dito sa lupang pangako. Napakahalaga yan nga mauunawaan ng bawat salinlahi na mayroon pala tayong history na kailangan natin buksan ang ating nakaraan. Dahil kailangan natin ang paglingon ng ating nakaraan. Dahil sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang sinumang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi rin makarating sa kanyang paroroonan. Kaya nga, mamaya lamang ng konti, mayroon po tayong isang guest dito, Dr. Sharif Abdullah Umar. Siya po ay makakapagkwento kung ano talaga ang katotohanan sa likod ng ating mga pinag-uusapan dito. Kung paano naglakbay ang kanyang mga ninuno hanggang sa nakarating dito sa lupang pangako. Tandaan ninyo mga kababayan, na ang bayang ito yung tawag na Inang Bayan, Perlas ng Silanganan. Mismo si Dr. Jose Rizal, pinatunayan niya na ito nga yung Eden. Ito nga yung Eden. Kaya nga, mababasa natin, kaya nga, binalikan ko lagi sa inyo, mga kababayan, paano nagiging tanyag, paano nagiging bayani si Dr. Jose Rizal. Baka naman ang inyong pagkakaalam, noon lang, pagkasapit lang ng December 30, ginugunita natin ang kanyang kamatayan sa Bagong Bayan na ngayon ay Lonita. So kailangan natin ay malalaman kung paano ba nagiging dakila si Dr. Jose Rizal. Ano ba ang kanyang nagiging contributions noong panahon na yon? Bakit ginawa niya yung El Filibusterismo at No Limitang Here at yung Ultimo Adios? Kaya continuations ito ang ating pagpapaliwanag mamaya. At salamat naman, mayroon tayong isang guest, si Dr. Sharif Abdullah Umar. Kailangan natin ay ma-decipher natin ng mabuti ang ating talagang totoong salinlahi. Kung saan nagsisimula yung Holy Quran ay mamaya ihahayag niya yon sa ating himpapawid. At nandito lang siya sa ating studio at mamaya-maya ibibigyan natin siya ng pagkakataon na siya ay makakapagsalita. Kaya Gob, ang ating mga kababayan, kinukumusta ko muna yung ating mga paseminar doon sa Pampanga at nagiging matagumpay naman. At ang balita ko ay sa sunod next week tayo babalik ngayon doon dahil para sa paghahanda at magiging sa preparations din para hindi po tayo maghahol sa oras. At ito po yung ating pinag-usapan ngayon mga kababayan, ito yung civil code issue. Ito po yung ano ba ang pagkakaiba ng civil law at IPRA law. So kailangan natin yan ma-decipher natin ng mabuti. Ano ba ang ating karapatan sa bawat mamamayan dito. Tandaan ninyo mga kababayan na ang bayang ito muling magbibihis muli ang ating inang bayan. Hindi po tayo Pilipinas. Believe me. Galing yan, hango yan sa kay King Philip II ng Espanya. Ang totoong pangalan ng ating bayan, Maharlika na tayo dito noon pa man. This is the kingdom of Maharlika, the great Lemurian Empire po tayo. Perlas ng Silanganan, Inang Bayan. Perlas ng Silanganan.
Kaya napakahalaga yan, matukoy natin yan, mamaya-maya lamang. At ako'y nagpapasalamat na meron po tayong guest dito at talaga naman ay no holds bar dito. Kailangan natin tuloy-tuloy ang ating pagpapaliwanagan dito. Kaya nga, Gob, ibibigay ko muna sa iyo ng pagkakataon, ano ba ang pagkakaiba ng civil law at saka EPRA law para po sa kapakanan ng ating mga kababayan? Sa civil law po natin ay corporate law yan. Batas po yung nakasulat. Ang EPRA law po, kinikilala ang batas na hindi nakasulat, yung Republic Act 8371. Ang problema ngayon, Kuya Arman, itong civil law o Republic Act 7160 sa LGU, hindi nakaintindihan sa mandatory natin sa EPRA. Kasi ang mandatory natin ngayon sa local government, sila po ang NCIP ang naglalagay ng mandatory, siniseminar po yan. Sa totoo, sa EPRA law, hindi na nag-e-elect po yan. Ini-eleksyon po nila yan. Dapat ang mandatory sa barangay, municipal at saka provincial, as per EPRA law, irerekomenda ng barangay yung nitibo or practicing customary law. At hindi yan eleksyon po. Sila ang barangay, ang municipal at saka provincial, kung sino yung totoo talaga na nitibo dyan, yun ang irekomenda. Ang problema natin ngayon, kahit sino pa dyan, basta mandatory at nag-eleksyon po sila. Yun nga ang ano ko ngayon sa lahat ng barangay, municipal, provincial. Nagkaroon nga si Secretary Lubredo noon na strict compliance of Republic Act 8371 to all chief executive all over the country from provincial, mayor, and barangay. At kaya ngayon ito, follow up na sa atin, Kuya Arman, itong information dissemination natin. Yes. Hindi natin i-implement ito, kundi sinasabi natin na mag-implement ito ang bawat barangay, municipal. Pero those practicing customary law, nakaintindihan. Kaya dito ngayon, yung na-supersede ng IPRA, ang judiciary, legislative, executive. Kaya kung may mga problema po tayo sa barangay, wag muna kay kapitan. Doon muna sa tribal mandatory natin. Kasi para ma-address yung tribal judiciary natin. Kahit din sa mga prosecutor, hindi pwede nyo tanggapin ang kaso ng tribo dahil magkaroon kayo ng lapses sa IPRA. Kaya lahat ng kaso sa tribo all over the country, sa ancestral land, ibalik muna nyo sa tribal judiciary. Ang ginawa ngayon ng NCIP, prosecutor, or mga government agencies, tinatanggap nila ang kaso. That is intervention of jurisdiction at that is criminal and impeachable to the government offices. Yan ang problema natin ngayon. Nagkagulo-gulo tayo. Pagka problema na sa tribo, pinapakaalam na ka ng barangay, municipal, pinakaalaman na ka ng military, police. Kaya sa mga kababayan natin, ma-Christian ka man, ma-Muslim ka man, o ma-Nitibo ka man, mayroon tayong certificate, tribal security, commissioning certificate na binibigay sa inyo para aware kayo na may batas tayo na magproteksyon sa bawat isa sa atin. Pagka nakita ka ng military, police, or NBI, hindi kayo basta damputin na lang. May immunity kayo, may sovereignty kayo dyan sa sasakyan nyo, lalo na sa bahay nyo. Kasi dito sa IPRA, nasa sasakyan ka, hindi ka pwedeng damputin na lang o pababain, i-checkpoint. Ngayon, may nangyari na ngayon na sa isang kasamahan natin na basta pinara na lang sila ng highway patrol, pinara sila ng highway patrol at pinapaba sila, tinicheckpoint sila kung ano mga sinasabi. Kaya po, ayaw ko lang magbanggit ng pangalan, careful kayong mga military, police, or NBI na basta may humanitarian sa federal tribal government, hindi pwedeng sitahin ninyo kahit may warrant of arrest pa kayo. Bakit? Lahat ng member natin sa humanitarian ngayon through IPRA, may nakalagay doon may nakalagay doon sa sakyanan nila na humanitarian
diplomatic exemption from all government mandatories use authority. Hindi po nyo, tandaan nyo yan. Batas na po yan. Kaya i-announce ko ngayon sa lahat ng mga government agencies, mayroon naka-barcode po dyan. Pagka nakita nyo na humanitarian yan sa Federal Tribal Government, may mga certificate na po yan sila. Kahit sa vaccine po, kung di magpabakuna yan, nakalagay doon certificate. Kaya pakiusap ko na sabi ko nga na ang IPRA na supersede na repealed ang ating Judiciary, Legislative, Executive, Chapter 12, Section 5 po, yan sa Constitution natin, 1987. Kaya po, hindi yung basta sumita na lang kayo na akala nyo kriminal yung nakasakay. Kaya ingat po tayo. At saka itong mga kaso natin ngayon, na pagka tinanggap ng fiscal yan o prosecutor, magkaroon kayo ng intervention of jurisdiction. Lalo na dyan sa Pampanga. Pampanga is ancestral land, ancestral domain. Ingat po kayo dyan sa mga military, police o NBI o mga intelligence dyan. Huwag kayo bastang mag-checkpoint na pababain nyo. Magtanong muna kayo kung sino yung nakasakay. At saka ngayon, may immunity na yun sila, may sovereignty yan sila sa sakyanan. Kasi ang sakyanan nila at saka bahay nila, may, dahil sa IPRA po, may parang embassy na po yung bahay nila o sakyanan nila. So magkaroon kayo ng intervention. So mga enforcer natin sa police, military, o NBI or CIDG, careful po kayo kasi yung lapses nyo sa IPRA, damay-damay na kay mga government official hanggang sa presidente. Nakakahiya kay presidente. Kasi commander-in-chief siya. Command responsibility niya lahat ng mga government offices, especially those implementing kayong mga military, police, NBI, or hindi ganon. Isipin mo, sigaw-sigawan nila nakasakay sakyanan. Baba kayo, ano kayo, sino kayo, general kayo. Isipin, pananalita pa lang as an unbecoming government official. Sino kayo? General kayo, NBI kayo. Hindi gan dapat magrespeto kayo. Sa panalita pa lang nyo kaagad may criminal liability na kayo dyan. Wala na, lalo siguro kung makita nyo nitibo, mahirap na tao. Tingnan mo, maraming mga nitibo ngayon, nitibo ka o Christian ka o Muslim ka na mahirap ka. Hindi ka makalabas kung wala kang vaccine. Ngayon, lahat na nakatira sa ancestral domain o public domain o ancestral land, they are protected by IPRA law, mga kapatid nating Pilipino. Sa lahat ng mga government official natin, huwag niyong sirain ang administration ng ating presidente. Magandang hari ng presidente natin. Sabi ko nga, sa lahat ng kaso na hinarap ko sa panahon ni Presidente Duterte, nanalo ako for non-jurisdiction. 72 hours ko lang hinaharap yan. Pero huwag niyong pahiyain ng presidente, malapit na matapos ang term niya. Maging example po tayo mga government official. Katulad din itong kay Kuya Umar. Na-claim nila sa MNLF doon sa Pamana. Isipin mo, 6 years nang follow-up hanggang ngayon hindi nakuha. Pira ng OIC yan. Isipin mo kung saan-saan siya tinuturo ng mga government officials. Kaya po susulat ako sa Presidente, Supreme Court, Ombudsman, at saka sa copy furnish ko ang OIC kasi yung pera na yan galing sa OIC. Tingnan mo, 6 years na, matapos ng term ni President Duterte, hindi na-release. Uy, mahiya tayo. At saka milyon ang gasto mag-follow up. Pira naman yan ng MNLF. Bakit ganun? Swerte nga yan, pinasok yan sa DBM para hindi pagdudahan kung pira ng ISIS yan, pira ng rebelde yan. In good faith ito si General Omar. Gandang ano niya. Kaya nakita ko ang dokumento po, pasensya na po kayo, nakita ko, pinagpasa-pasa siya sa iba-ibang government agencies. Pero ang purpose po niyang pamana niya na pira ng OIC, na para itulong sa mga Muslim kapatid natin sa Mindanao. Dahil puro problema, gulo o ano. May project proposal pala yan. Kaya ako, pasalamat ako sana na in good faith ang foreign OIC natin na pinasok sa government. Kasi pagka po
hindi pa nasok sa government, kung idiretso yan sa Muslim Mindanao, sabihin na supply na naman yan ng ISIS, supply naman ng mga rebelde yan. Pero ito magandang ano yan, na pinasok muna sa government, pero wag naman yung ipitin. Wag nyo, kasi grabe ang problema natin yun sa Mindanao. Kaya ako pasalamat kay President Duterte na hindi naman kasalanan niya, kundi kasalanan ng mga opisyal niya yan. Kaya kung hindi nyo maibigay yan, susulat talaga ako sa OIC. Susulat din ako sa Supreme Court, Tama. Ombudsman, sa Presidente, sa mga hindi magandang paraan. In good faith ang OIC pinasok sa DBM para hindi sila pagdudahan na yung pera na yan gagamitin sa rebelde o anuman against government. Kaya dito po sa Federal Tribal Government, mga kapatid, pro-government kami. Pero kayo namang nasa gobyerno, maging honest naman kayo sa mga dapat gawin natin na makatulong tayo sa mahirap, lalo na sa problema natin sa Mindanao ngayon. Yes. Grabe kagulo. Parang Texas country na itong Mindanao. Lupang pangako yan, mga kapatid. Mahiya naman tayo sa, lalo na sa mga kapatid natin na Muslim, mahiya naman tayo sa mga kapatid natin mga tribo o mga indigenous community. Talagang isipin mo ngayon, pinipilit pa bakunahan ng mga natibo. Sunod una, hindi sila makalabas sa barangay kung walang bakuna. Ay paano hindi kalabas sa barangay? Anong kakainin mo? Di ba? At saka mga kapatid, lahat na nakatira sa ancestral land, ancestral domain all over the country, you are protected by IPRA law. Kaya nga nagbigay ako ng certificate. Magrespetuhan tayo, mga kapatid. Kasi dito sa IPRA, walang magulang, walang kapatid. Ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law. Huwag naman tayo pakapal sa mukha natin. Marami nang namamatay sa gutom. Marami nang namamatay sa injustices. Kailangan na natin ng hustisya. If there is divine intervention, there is justice. If there is justice, there is God, there is Allah. Diba? Yan ang pakiusap ko ngayon, na huwag naman pakapal ang mukha natin na puro sisirain natin ang gobyerno natin, sisirain natin ang ating magulang sa personal na kailangan. Itong ginagawa namin ngayon sa mga seminar namin sa local code, sa Republic Act 7160 at saka sa Republic Act 8371, ang nakalagay dyan, purpose for clean and honest election. Bumuto kayo sa yung constitutional rights ninyo. Bumuto kayo sa indigenous rights ninyo para magkaroon kayo ng divine intervention, para ang boto nyo hindi kayo magsisi. Hindi yung nagboto ka, nagsisisi ka kasi kunting pera lang binigay. So, huwag nyo ibinta ang boto nyo. Pati kaluluwan nyo, binibinta ninyo for 6 years, ha? Maghihirap ang konsensya nyo, damdamin nyo. Kaya puro kalamidad, puro problema tayo, paghihirap. Because you don't vote for constitutional rights to vote. Pagka sinabi mo constitutional rights to vote, masaya ka na bumuboto ka. Yes. Masaya ka na bumuto ka kasi yung iboto mo siguradong panalo because of divine intervention. Hindi yung bumuto ka kasi nabigyan ka ng 1,000, 2,000, 5,000. 5,000 lang pala buhay mo. Maghihirap ka for 6 years. Mga kapatid, mag-isip-isip na tayo. Kaya nagsisikap ako ngayon, kahit walang financer ako, importante na ang boto natin maging malinis po. Kasi ang bansa natin is a blessed country. Hindi ito, ito ang tirahan ng mga pinili ng Panginoong Diyos. Kaya ang tawag namin sa ang Mindanao noong unang panahon, ang tawag namin hindi Pilipinas, Urang Timor, tirahan ng mga hari, mga ray ng mga prinsesa na pinili ni Allah. Isipin mo pala, ngayon ko lang nalaman kay Dr. Omar General Omar na ang Holy Quran pala dyan sinulat sa Mindanao. Ibig sabihin ng Diyos si Allah. Bago pala dinala yan sa Mika. Isipin mo, napaka-blessed po ang Mindanao. Kaya yung Mindanao, sabi pa ni President Marcos, pag-aralan mo ang batas ng tribo. Ano sir yung batas namin sa tribo sa Manobo? Yan ang batas ng Panginoong Diyos na kaya tinawag ang Mindanao na lupang pangako.
Isipin mo, Holy Quran, dyan palang ginawa sa Mindanao bago pumunta sa Middle East. Yan, ngayon ko lang nalaman na ganun pala. Kaya grabe talaga ang mga kapatid Sobrang- nating Muslim. Grabe talaga ang pag-ano nila sa kultura, sa Islam. Kaya sa lahat ng mga kapatid namin na Muslim, patuloy kayo dyan. Advokasya ninyo na maging totoo tayong Islam. Kaya kung totoo tayong Islam, totoo ang Diyos natin. Hindi tayo pabayaan sa mga problema natin dyan sa Mindanao. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pagka sinaliksik na natin ang katotohanan sa Islam, Yes. si Allah, hindi kita pa. Lahat ng kayamanan, ibibigay ni Allah yan. Pero hindi bibigay ni Allah ngayon ang kayamanan kasi irresponsible tayo. Hindi natin alam ang katotohanan. Akala natin, Islam na tayo, Muslim na tayo, na okay na. Apa na mayroon palang mga sikreto dyan na mga sagradong kasaysayan natin na malaman natin para ma-address yung justice ni Allah sa pagpunta ng mga apo natin from Middle East. Kaya kailangan balik tanaw tayo ng ating mga nakaraan. Kaya nga, ang aking pakiusap sa inyo ay lagi kayong nakasubaybay ng ating programa. At mamaya-maya at pagkatapos ng ating mga patalastas ay bigyan natin ng pagkakataon ang ating guest speaker na walang iba kung hindi si Dr. Sharif Abdullah Omar. Siya po ay al-Hajj ng ex-lieutenant siya ng ex-lieutenant general ng MNLF. Mamaya-maya lamang pagkatapos ng ating paalala. Okay. Muli, magandang hapon sa ating mga kaibigan. At ito na po yung ating inaantay. Mayroon po tayong isang guest speaker na walang iba kung hindi si Dr. Sharif Abdullah P. Omar. Siya po ay ex-lieutenant general ng MNLF at siya po ang presidente ng Yakin Royal Tribal Police Force Command. Kaya po, ibibigay ko sa kanya ang pagkakataon na siya po ay makapagbigay man lang ng mga pwede nating mapakinggan na mga kaalaman, lalo na sa kaniyang posisyon kasulukuyan na kaniyang pinanghawakan, lalo na rin sa totoong kalagayan at history ng ating bayan. Mayroon po tayong dapat malalaman sa kaniyang sarili kung paano niya nagampanan ang ganito kasilan na mga obligasyon dito sa ating bayan. Doc, sa iyong pagkakataon. Maraming salamat po, Arman, at saka sa lalo-lalo sa governor natin na si Dato Higyawan, at sa founder natin ito sa CCN News na walang iba kundi si Honorable Mads Pangulima. Alam mo, ang Pangulima is napili rin yan noon na pag sinabi kang Pangulima, you are the descendant of good royal blood. Yes. Nung pagpunta ko dito, meron akong ginanap kasama kami ni Dato na they were going to embrace the Islam. Pero sinabi ko sa kanya, hindi balik Islam ang tawag ko sa iyo. Ang tawag ko sa iyo is you are revive and reorganize your original descendant from your came from. You are organized and revive the original descendant. Kasi sabi pa ni Marcos, lahat tayo dito ay royal blood. Kaya Yes. ginawa niya yung balangay. Para pinaaral niya yung mga bata na mga second future na mapunta sa mapag-aralan nila na sila po ay royal blood. Kaya nito, nagkausap kami ni Dato na kinuha ko lang doon sa history, ginawa kong yakin. Ano bang sinasabing yakin? The right man and the purified puso niya na galing siya sa na purified. Hindi siya pwede magnakaw, hindi siya pwede pumatay ng tao na walang karapatan. The only one pwede pumatay yung Panginoon. Pangalawa, kaya ako nagpasalamat na nagkaisa kami ni Dato, napapag-aralan natin itong tinatawag natin na Republic Act,
Republic Act 8371 na tinatawag nilang EPRA law at saka ancestor domain. Yung ancestor domain nasa ito po ay mahalaga. Ang ancestor domain yan, meaning to say, pangyarihan ng may-ari ay ang Panginoon ito. Like kasi ito yung tinatawag na ancestor domain 410 4-1-0. Ito ang pinag-alaga ng ancestor domain na ang may-ari talaga ay Panginoon. Ito yung tinatawag nilang yung lupa, ang lupa at lahat ang nakapuno din apatin. Gaya ng pinapan. So ang may-ari talaga yan ay Panginoon. Hindi mo pwede ibenta. Yes. At hindi mo pwede ipagganon kasi hindi sa iyo yan sa Panginoon. So therefore, yung Republic Act 8371 ang tinatawag ng pinagtibayan, that was 1971 dahil dito sa ancestor domain na hindi pwede ibenta kay sino man, ibawal. This is the own from God and Allah subhanahu wa ta'ala. Yung EPRA law pinagtibay na 1997, pinag-aralan maigyan. Ito si approved in the entire world na itong EPRA law. Yung EPRA law na yan ang security nitong tinatawag na ancestor domain na hindi, ang tawag pa sa kanila, sabi nila daw, katutubo. Nothing. Ancestor domain, who are the tinatawag nilang native inhabitants in our country, like sa in the Philippines. Either you like or not, galing tayo sa Tendatos. Nauna yung Islam dito, Tendatos. Pero, bago pa man pumunta yung Tendatos, meron ng tao dito. May tao din. And then, they are going to embrace hindi Islam because Islam it's not a religion. Meaning, Muslim is the believers in one God. Muslim is the believers in one God. That is derived from the Muslim language or Arabic language. Islam means, hindi ito religion. To complete submission the will of God. If you are going to complete submission the will of God, you are Islam. You are Islam. So, yun, nabanggit kanina, kasi siguro maliit ang oras natin, magbigay lang ako ng history na konti. Yes. Even you like or not, we are invited to all the people here in the Philippines that you are a royal blood came from your royal blood. Ang hindi lang royal blood dito, yung galing Timagilan, na pinatay nila Lapu-Lapu. Hindi yan royal blood. Kaya pinalitan ng pangalan natin na Perlas ng Silangan, Pardaborenses, na pinalitan nilang Pilipinas. Yung Malakanan, pinalitan niya ng Bulacanan. Sino bang king dyan sa Bulacanan noon? Bulacan yung pangalan yan. Di ba? Raja Suleiman II? Raja is a royal blood. 18th century, yung Intramuros, Raja Suleiman III, the descendant of Rizal, Husin Rasul, yung Husin Rizal na tinatawag nila. So therefore, ibalik natin doon sa gusto-gusto natin marinig. Sabi pa ni 12th century, that is so many years na lumipas yan. Ang nakapunta dito na descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung apo ng Sheikh Muhammad Amir Hussain na nakapunta dito, yung tinatawag nilang anak ni Zainal Abidin na tinatawag nilang Sharif Aulia. Sheikh Muhammad Sharif Aulia, who are for our dissected history, according to my grand-grandfather, he was the first who memorized the Quran, the grandson of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace upon him. So, ginawa niya yung Quran. He is not brought the Quran. Hindi siya nagdala ng Quran dito kasi nandun na ang Quran sa puso niya. Nandun na, memorize niya ang Quran. Kaya nagkatuos sila sa tatlo kasing ragya dito, ragya Bantogan, ragya Sumatra at saka ragya Indapatra in Mindanao. So, nung nagkatuosan sila, nandiyan ang history, the right history. Ang nangyari kay Ragya Bantogan, nagiging bato. He was cursed. So, kaya naasawa niya yung anak niya na anak ng angel na tinatawag sa amin is yung bidadari na si Bailey ng Kumala. So, yan.
nandyan pa rin ang libingan ng anak ni ano. Sabi niya, sa asawa niya, iwan ko yung tungkulan, iwan mo sa sinong inheritance niya. Hindi pwede na hindi maka ano yung inheritance niya. Balik natin doon sa Epralo. Pinagtibay itong Epralo in order that to support the maproteksyonan natin itong sister domain. Yes. Na hindi ito para sa mananakop. In fact, hindi kalaban ng MNLF at saka MILF yung sundalo, police, or rajis. Ang kalaban nito, sino yung mangangago ng lupa, pumapatay ng walang karapatan. Yan ang kalaban ng kaya nagkaroon kami ng front. Sa matagal na yan, our front, from 30, 40, 15th century. Kaya nagtawag nilang promise of land, Magilan, hindi sila nagsaksi sa Mindanao. Kayo talagang lumaban. Lumaban talaga. Pagdating ni Figueroa, noong panahon ng Apol, namatay si Figueroa. Dahil to support of to defend the Mindanao because Mindanao siya promise of land. That's why na hanggang ngayon pinag-ingatan namin ng Mindanao. Yes. So hanggang ngayon nandiyan pa rin ang patayan. Nagkaroon kami ng martial law, mahirap yan intindihin sa pangyarihan kasi maraming namasakar. Pag maraming namasakar na yan, nagising kami, nagkakaisa kami. Pero I would like to invite all the Mindanaoian people who are the native inhabitant of the people yung tinatawag nilang Nitibo at tinatawag nilang Katutubo. I will going to just the name, in the name of the original people in the world, in the Philippines. The original ano yan. So ito yung Epralo. Tinatawag pa, kaya I would like to invite all the nagpatayo dyan na magkaisa tayo. Na sinatawag nila ako. Yung tinatawag niya na Tiruray Manubo, that is pangalan ng lugar yan. Gaya ko, nakatira ako sa Mindanao, Maguindanao. Yung tawag sa akin Maguindanao. Yung naman yung taga-Hulo, tawag sa kanila Huluano. Dito naman sa Ranao, tawag sa kanila Maranao. So therefore invite tayo. So balik natin doon sa Quran. Yung Quran, hindi yan dito yan sinulat sa Ulandang. Yung tinatawag ng Ulandang nung naasawa niya si Bailinan Kumala na anak ni Ragya Bantogan na yung nang may-ari ng Mindanao, na yung mga tao niya, si Tambunaway at saka Mamalo, yung naabutan ni Sarip Kabunsuan, malayo ang pagitan. Sarip Kabunsuan to Sarip Aulia, malayo ang pagitan. Because Sarip Aulia, the history, nagsakay siya ng panyo daw. Pero sa katotohanan, when he was Sunato Shafari, dito siya dinala ng sugyada niya. Naabutan niya doon si Raja Bantogan, kaya nagkato siya, nagiging sabi niya, kung matalo mo ko sa gera, aasawain mo yung reward ko sa yung Mindanao, pati yung anak ko. Kaya naasawa niya. Kasi hindi natin alam. Kasi he was the powerful during that 12th century, yung si Raja Bantogan. Pwede niya mautusan ng hangin. Pwede niya mautusan ng kidlat para patayin niya si Raja, Sheikh Muhammad Amir Sharif Aulia. Yung tinatawag na Sharif Aulia, I would like to advice na marami na na-curse. Nag-meeting kami diyan sa Mijaya, pwede na dala yung pangalan ng Sharif Aulia, hindi matagal namatay. Kaya sabi ko, wag mo dalhin yan. Luluko ang may-ari niyan. Baka sakali, mamatay ka, namatay. They were going to curse, they were going to bring na para makapamera. So therefore, the original, yung sino nakahawak ng Quran, that is no question. Kasi hindi mo yan mahawakan pag you are not the descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Through the Sharif Aulia. So therefore, yung Epralo na yon, ito yung pinagtitibay. Kaya naisipan namin, na tiningnan namin. Kaya gumawa kami ng yakin. Yakin, meaning the righteous people. Yung ginawa namin, yakin, tribal, police force command. Una-una, yung mga tribal, yung tinatawag natin, native inhabitant, pagpulisan niya ang sarili niya, na hindi siya makagawa ng masama, just followed what written in the Quran and in the Hadith.
Kasi yun ang nadala ni Hussein Rasul, yung El Filibusterismo at No Limitangkiri. So, ever you could not deny it that the Mindanao is not considered as the Republic of the Philippines. That's why Jose Rizal was exiled in Dapitan on 18th century. Yes. Yeah. So therefore, kaya walang magawa sa aming Mindanao, pinapatay, pinamasakar, kundi magkaroon ng front. So I would like to ibalik namin ng mga native inhabitant ng Mindanao, let us go on the unity. Nandito na si Dato, nandito pag-aralan natin kung paano tayo magkakaisa dahil upang makuha natin, sabi pa ni Marcos, if I win this snap election, I will change the 54 soul Filipino people to become great again, to become great again, to become. Yes. Question mahal. When did the Philippines was great again? Was great. Why said na sinabi niya great again? Kailan tayo na great? Ang pag-aaral ko lang, when I was dissect the history, meron naman tayong tinatawag na Malacañang. Yung Malacañang na yan, hindi yan Malacañang. Malacañang pinagmulaan. Ang king dyan, ang Raja Sulaiman II. Yung tinatawag niya Raja Sulaiman, yan nanakaw ko dyan. Na yung swords niya, Sir 1, Sir 2, Sir 2, 7-4. Ay, kaya nung, yes, Sir 1, Sir 1. Yung kalimatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ang tinatawag na Sir 1, walang pinagmulan maliban sa isa. Yung my dear friends and ladies and gentlemen, yung tinatawag na Alpha Omega, baliskat yan. Ang totoo yan, Omega Alpha, walang pinagmulaan. At saka, at the day of judgment, yung tinatawag ng Omega Alpha, OE, yung iyak ng bata, nandun sa church. Nandun sa Allah. The first delivering words kung pinanganak yung bata, ang matawag niya, Allah. Tinawag niya, Allah. Kaya, nagsaludo ako sa taga Batangas, minuto-minuto, tinatawag na, Allah hindi pa rin nawawala ang kanyang descendant na pagbibigkas na Allah. Kasi minuto yan, sinasabing Allah yan ang tinatawag. So, I will invite all the Filipino people na suportan natin itong EPRA-law at ancestral domain. Lalo-lalo na sa mga native inhabitant na magkaisa na tayo. Sana hindi na, ito na ang panahon na I will going to call the unity of the people in the Philippines na para matawag tayo, we are the mother all over the country. So, hanggang doon na lang siguro, kung mayroon kayong may tanong sa akin, na kung kaya ko, sasagutin ko, bakit natin naipatuyo yung Yakin Tribal Police, Yakin Royal Tribal Police Force Command. This is a soldiers of peace, this is a soldiers of adventure, this is a soldiers of I would like to establish ang divine military governance system in our country and divine government and divine jury. So, ladies and gentlemen, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I would like to greet the salam to everyone. Kung sino nakakita, nakarinig dito, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peace be with you, all of you, and Allah guide you, all of you, and let us go for the unity, peace, and solidarity in our country. Okay, stay tuned muna tayo ha. Okay. Mayroon tayong patalastas muna. Okay. Upo ka lang muna dyan, Doc, at mayroon tayong mga tatalakayin mamaya pagbabalik natin, mayroon muna tayong paalala sa ating himpilan. Audio Jungle.
Okay. Talagang ang ating mga talakayan palawak ng palawak ang ating mga nakaraan gusto kong balikan dahil gusto kong maitanong sa ating panauhin dito kung paano ba nagiging dakila si Dr. Jose Rizal sa kanyang kapanahunan. Kaya gusto kong malaman kung paano. Kasi ang ating mga kababayan ngayon, lalo na itong mga henerasyon natin, parang hindi na nila alam kung paano at nagiging pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Ang aking inaalala na lang, baka mamaya ang alam nila ay December 30. Paano nagiging bantog at naging bayani siya? Bakit napakaraming mga bantayog na nagkalat ngayon sa buong mundo? Bantayog ni Dr. Jose Rizal, ano bang kinalaman niya sa bayang ito? Gusto kong maitanong yan sa ating panauhin, si General Omar, at para po baka sakali mabigyan tayo ng linaw kasi bilang ama ng kasaysayan ay gusto ko talagang malalaman. General. Yes, magandang tanong yan na ito ay pinaka-the best na tanong upang malaman natin kung bakit si Rizal was exiled in Dapitan. Kasi si Jose Rizal, ang pangalan niya doon sa Desico, Husin Rasul. Mm-hmm. Pag tinawag kang Rasul, iwan anointed as a leader. Yes, pinag-aralan niya dahil nakita niya sa pangyayari dito sa atin sa tinatawag nilang Pilipinas when na-conquer din na kaya tinawag ni Pope II na sabi niya wala ng Islam sa Mindanao at Pilipinas. Tama yon kasi nasakop ng Republic of the Philippines is Luzon, Visayas na lang. Luzon, Visayas. That's why, very clear. Yes. If nasakop pa rin ang Mindanao, hindi doon ma-excise si Jose Rizal, Husin Rasul sa Dapitan. Bakit in-excise siya doon? Dahil sa nadala niyang constitution, yun di ba tinatawag nila no limit tangkiri? No limit tangkiri. El Pilibusterismo. So yung no limit tangkiri as El Pilibusterismo, doon niya kinuha sa Quran at sa hadis. Ayan ang tinatawag na sister domain na ang kanilang constitution is divine government. Hindi ito gawa ng isang tao. Kapag gawa ng isang tao, next president papalitan naman. Ang tawag dito is permanent government, madala mo sa kamatayan mo. Ang tawag namin naman dito sa gobyerno natin yan, pwede palitan bukas, yung temporal government, democracy. So yun ang So the permanent government, to those who are written in the Quran and in the Hadith, yun ang original. Yun naman ang constitution ng ating 10 datos here in the Philippines. Alam mo yung pangalan ng Manila? Manila. Amanila. It was derived from the Arabic language, Amanila. Pinagmanaan. Alam mo yung pangalan ng Malacca? Amanila. Amanila. Ang Malaccanan naman, Amanila. Mulakanan, pinagmulaan. This is the house of the King Raja Sulaiman. Hindi ka pwede mag-upo doon sa upuan niya. Mabuti lang si Atalang Tulibas, he was a janitor of Mulacanian during Marcos. Nakita yung source na doon nalaman ang kanyang pamumuno pala ang nakasulat doon sa Chris 01080274. In-the ko ano meaning yan. Yun ang meaning na La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. I will believe that only one God, that Muhammad is a messenger of the God. Yun ang And God was created by pair. And ginawa niya. And He was created by four. Yung tinatawag natin na Sister Romina, four corners of the world. Ang nagiging puno dito sa daigdig na ito yung apat. Yung tinatawag na katutubo, yung mga damo, saka yung panganganakin, at saka yung iitlogin. Yun ang nakapuno dito sa ating mundo. Yun ang four. Yun ang kaarian ng ancestor domain. Pangalawa, yung lupa. Walang pwede maggawa ng lupa. Nobody can silo, hindi pwede ibenta yan. Bawal. That is, they were going to curse you. Ang nangyari, yung galing sa ibang, huwag na natin istorya, bahala na. But, pinagtibay na ito. Sino yung EPRA? The EPRA, those are the people and native inhabitant in our country, not here and only in our country.
lahat buong mundo na hindi pwede ibenta yung lupa. Talaga naman. That's why Jose Rizal was exiled in Dapitan. Kasi yung mananakop, gusto na tayo masakop. Even yung religion natin, if you did not follow the religions of the Christian before, wag lang masakit. Mayroon kang 20 lashes, papili ka. Sa cross ka ba? O sa swords? Nindala nila. In swords, patayin ka pag hindi ka maniwala doon. That's why Lupit. Tendatos was surrender to these people because ginawa nila divide and rule tactic na wala yung ano natin. Sana hindi mangyari sa Mindanao kasi Mindanao is a promise of land. Ako po'y naniniwala na ang Mindanao, yun po ang lupang pangako. At pagdating ng araw, diyan po tayo kukuha, lalo na yung mga langis natin nga nandyan pala nakakaimbak ang sa lugar na yan, yung deuterium natin, uranium natin, napakahalaga yan. Tayo lang ang bansa na biniyayaan ng ating dakilang Allah, ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, napakahalaga. Ako po'y saludo sa mga kababayan nating mga Muslim brother na talagang noong panahon na yan hanggang ngayon ay kanilang dinidipinsahan, pinanindigan nila ang lupang pangako. Ay salute sa mga lahat ng mga Muslim brother natin. Napakahalaga yon. Talagang ang papel ni Dr. Jose Rizal sa kanyang kapanahonan, hindi gamampero. Talaga naman ay buhay niya ang ibinuis para lang mapalaya tayo. Kaya nga isinulat niya yung El Filibusterismo, No Limitang Here, at doon, lalo na sa kanyang ultimo adios general, talagang pinatunayan na ito yung lupang pangako. Talagang grabe ang ginagawa ni Dr. Jose Rizal. Tama rin yan na Brother Arman. Sa totoo lang, Jose Rizal was exiled in Dapitan. Hindi rin sakop ng Republic of the Philippines during 18th century. Mhm. So, ang gusto kasi ni Jose Rizal may balik yung divine na gagampanan ng mga dato natin. Oo. Yung gaya ng kapag tinawag na dato, you are a leader. Pag tinawag kang raja, you're more leader. So yan, hindi marinig, no? Hello. Okay na, marinig na. Sige ito, blessing ito. So first time ito. Doon sa diocese ko, Okay. pero kahit ganun pa man, look, in 1940 to 1945, yung lolo namin sa Lipada Kepen na ton. Sino nag-depend nung naagaw tayo ng Japan? Meron ba yan sa history? Bago lang ito. That was 1940 to 1945. So, talo niya ang mga Hapon na sinakop tayo dito. So, nag-create siya na Bulu Battalion. So, nakatakbo yung mga napalayo yung mga Japan. So, yung mga Japanese na yun, obliged sila. They are going to oblige damage of the country. Di ba? Pero bakit hindi malagay sa history about the history of sa Lipada Kepen Daton? Bakit hindi maano yon? Na siya talaga na nagiging nagdependa, nagpunta dito sa Luzon, Visayas to depend, lalo na si Lapu-Lapu, yung mga dato natin before. Grabe. So 1940 to 1945, that's why sa Lipada Kepen Daton, nagkakaroon siya ng rank of 5-star general. Because during that time, if you're a 5-star general, meaning to say, you're a chief of all the so talo niya yung mga Japan. So ngayon, ang nangyari sa Japan, magbayad siya sa damage siya dito sa Pilipinas. Ang problema, nasaan ang pera na yun? Yun lang. Pero malapit na. Dahil nga, ito na, nabuo na natin tong IPRA law, ito yung natin, at nandito na po tayong tatlo, inaalay na lang tayo ng ating dakilang ama. So, Gob, ito po yung ating mga programa. Baka mayroon pong mga kaibigan natin na gustong magpapa-grapes ng ating mga kababayan nga sila po ay nanood ngayon. Tama yun. Kasi maraming mga text din sa akin na regarding sa paniwala natin sa Panginoong Hesus, paano man paniwala kay alaman, ang masasabi ko lang po nito, sa bawat isa po natin na mabigyan natin ng hustisya ang sarili natin.
mabigyan natin ng hustisya ang sarili natin, magkaroon tayo ng divine intervention. Pagka nagkaroon tayo ng divine intervention, kung ano man paniwala mo kay Panginoong Hesus, kay Allah, ibibigay niya in tama na pag-isip, tama na damdamin. Kahit anong sikap po natin, mga kapatid, kung walang hustisya, hindi natin matin yung divine intervention sa about sa atin. Ang ating pong pinag-usapan dito, natural man yun mag-comment kayo, sa IPRALO kasi nakalagay doon right to self-governance. Tama. Right to self-governance. Kung paniwala mo na si Lord Jesus ang makapagligtas sa iyo, then it will give justice to you. Kasi isa lang naman Panginoong Diyos natin. Maala ka o Panginoong Jesus o Rizal ka man o ano man sinong pinaniwalaan mo, doon tayo mananalo sa divine intervention. Because if there is divine intervention, there is justice. Pagka may justisya na po tayo mga kapatid, magkaroon tayo ng magandang isip, magandang damdamin, at makita natin na responsable na po tayo. Yan ang mapalatandaan po ng ating paniniwala. Wala kung ano mang paniniwala mo. Importante, give justice yourself. Kasi right to self-governance. Marunong ka mag-goberno sarili mo. Alam mong nakakasira ka na sa kapwa mo, itigil naman natin bunganga natin. Hindi yung puro komentaryo tayo, tanong, reklamo. Hanggang ngayon ang tao laging reklamo, laging tanong. Kaya sa IPRALO po, walang tanong, walang reklamo. Bakit po? Batas po ito na hindi nakasulat. Yung corporate law po, yung batas nakasulat sa Supreme Court, o kahit Biblia, o Quran, pwede tayo sa nabasa natin, pwede tayo iba-ibang interpretation, o kaya pwede makong talunin, o kaya pwede rin kitang talunin, kasi corporate law po yung nakasulat. Itong sa IPRALO po, hindi po ito nakasulat, pero ito ang panggoberno ng Panginoong Diyos noong unang panahon, practiced by the tribe since time immemorial. So, nandyan ang Islam, nandyan ang tribal inhabitants natin na nagbibigay ng ang divine intervention po dyan sa mga spiritual group din natin. Ano mang paniwala natin kay Mang Dr. Jose Rizal, kung mabigyan ka naman ng justisya dyan, divine intervention pa rin yan ng Panginoong Diyos. Divine intervention pa rin yan ng God. Ginamit lang sa Mang Dr. Jose Rizal, ginamit din si Lord Jesus, ginamit din si Prophet Muhammad, na yung divine intervention, doon tayo maglalaro ngayon, doon natin isipin na through divine intervention, gaganda na po yung pananalita natin. Kasi gagayad na po tayo ng banal na espiritu. Yan ang inanuhan natin ngayon na information dissemination of administration of justice of the Republic Act 8371 or Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Although 97 po ito, pero dito tayo nagtuturo ng hustisya. Give justice yourself. Pagka may hustisya ka na, maganda ng panalita mo. Maraming taong makikinig. Maraming taong maghanap sa iyo kasi may hustisya ka na. Kung may hustisya ka na, may Panginoong Diyos ka na. So, maging masagana na po ang ating bayan. Hindi lang isa, kundi maging masagana ang ating bayan. We must be an example of justice. Kasi sa buong daigdig ngayon mga kapatid, tayo lang ang nagtuturo ng hustisya. Tayo lang. Anong palatandaan po kung nandyan ang hustisya sa atin? Maganda na po ang panalitaan natin. Marami ng kaibigan natin. Because of justice. Justice is Allah. Justice is God. Justice for Manama sa ating mga manubo sa Mindanao. Tayong mga nitibo, dapat example tayo ng kapayapaan of justice. Hindi yung mag-adapt tayo sa kabundukan natin ng mga rebelde. Tayong nitibo sa Mindanao, lalo na sa mga kapatid nating Muslim, tayo maging instrumento ng kapayapaan. Kaya kung may kapayapaan tayo, mayroon tayong Panginoong Diyos. So, yan ang
Yan, napaka-importante po. Mga kapatid, napaka-importante ng ating ito po ang pinagtiisan natin ngayon, mga kapatid. Kahit ano pang sasabihin natin, para huwag tayo masira, lalo na itong eleksyon nito, mga kapatid, kailangan natin ng clean and honest eleksyon. We need a divine intervention sa sinasabi ko. Kaya sa mga Muslim nating kapatid, nandito nga si General Omar o Professor Omar, Dr. Omar, sa pagsisikap niya na ma-inform din lahat ng mga Islamic countries. Yes. Hindi lang Mindanao, kundi Islamic countries na mag-participate tayo nga sa eleksyon na clean and honest election. Because Allah, our God, na magkaroon tayo ng divine intervention, mapayapa po tayo. Hindi yung mga boboto tayo ngayon, nakakaba-kaba tayo. Ibig sabihin, wala tayong Panginoong Diyos. Yun ang gusto ko, na bumoto tayo na mapayapa ang isipan natin, damdamin. Huwag tayo maniwala dyan sa mga fake news. Maging positibo tayo, maging pro-government tayo. Kahit anong sama ng magulang natin, anong sama ng mga apo natin, magulang apo natin, kahit anong sama ng gobyerno natin. But we need divine intervention for us to address yung kapayapaan. Wala na tayong kapayapaan, mga kapatid. Ang kayamanan, ready na. Ang Islamic countries gusto nang magdala ng kayamanan dito. Gusto nang tumulong sa atin, pero nakita nila na walang kasiguruhan ang kanilang investment. Kahit European countries gusto nang tumulong sa atin, pero walang kasiguruhan ang investment nila. Requirement pa lang ng government, maubos na tayo. Ito nga kay General Omar, yung pira ng OIC na tulong sa pamana dito, sa tulong sa Mindanao, hanggang ngayon, mag 6 years na lang si Presidente Duterte, hindi nakuha. 86 million yan, kuya. 1 billion yan, pero may share ang 86 nandiyan sa DBM. Isipin mo, 6 years na nasa DBM. Kaya ang ano ko, mga kapatid, lalo na yung mga ganyang pangailangan livelihood sa Muslim o sa tribo, huwag naman nating daanin yan sa proseso pa. Kaya lang dinaan yan sa DBM, mga kapatid, para hindi sila pagdunahan sa pera nila, para sa development sa community nila. Kasi kung idiretso sa kanila, rebelde naman yan, Abu Sayyaf naman yan, kung droga naman yan. Kaya dinaan yan sa DBM po, na gusto ng ating mga kapatid na Muslim na magkaroon ng sinseridad sila sa gobyerno natin. Transparent. Transparency po, lalo na sa economic. Kasi ngayon, sinisira ang economic development natin sa mga illegal o sinisira ang gusto nila masira ang economic development natin, lalo na security, para ma-destabilize nila ang government natin. Kaya ang ano ko, pakiusap ko sa mga government official natin, lalo na pagka usaping pang kapatid nating Muslim at kapatid ng mga nitibo natin, maawa naman kayo. Kasi may batas na po na proteksyon nito ng IFRA. Ang government, lahat ng branches ng government, sinasabi ko, mag-assist kayo. Kayo ang prime na mag-assist, lalo na sa economic development sa ancestralan, para ang pera, hindi pera na gagamitin sa mga rebelde o gamitin sa droga. Yan naman ang purpose namin. Kaya may itong humanitarian funds ngayon. Ini-inform namin ang government na tulungan ang tribo o indigenous people na ma-address na maging huwag nating harangin yan. Dahil karamihan ngayon yung humanitarian funds natin, sinasabi kagad nila na AMLA. Paano maging AMLA yan? Di ba? Kasi ang pera ngayon, igagamitin sa mga project sa humanitarian. Kasi pag hindi mo ginamit sa humanitarian project po, walang halaga yung pera natin. Kasi wala na tayong gold backup. Wala na. Kaya ang pera natin, ang tawag ngayon, treasury notes or promissory notes po yan. Kung sa Amerika pa, federal notes na lang yan.
wala nang halaga. Kahit ibayad mo yun, wala kayo nag-aaway. Laging diskontento ang tao kasi federal notes na lang. Kung sa hapon pa, Japanese notes or papel di hapon na lang, walang Yan halaga. Magkaroon po ito ng halaga kung ang pera nyo ipapasok nyo sa humanitarian project. Humanitarian, okay? Kasi ang humanitarian project, back up yan ng gold back up natin at infinite account, heritage account, at saka inheritance account po yan. Pira ni Allah yan, pira ng Panginoong Diyos yan. Huwag tayo magka-interest dyan. Kasi ang unang kaya nagkaroon ng IPRALO, proteksyonan po yung kayamanan natin na unang i-develop natin sa humanitarian ang bansa natin kasi tayo ang pinakamayaman, tayo ang pinakamahirap. Because of injustices po. Hindi ito para sa akin, kundi para sa lahat sa atin. Because ini-inform lang kayo. Ini-inform lang natin lahat ng Filipinos, Christian, Muslim, o natibo ka sa Pilipinas. All of us Filipinos has the right to invoke IPRALO. Kaya itong kayamanan dito ngayon, lahat ay may-ari. Linagay ni President Marcos yan sa letter of instruction niya. For the Filipino people. For the Filipino. And this nation will be great, great again. Kaya mayroong hinanda siya na kayamanan. Hindi sa pamilya niya. Hindi sa pamilya niya. Para sa lahat ng Pilipino. Kaya lahat tayo ngayon, Filipino, has the right to invoke IPRALO. Christian, Muslim, natibo ka, as long you are a Filipino, you have the right to invoke IPRALO. Huwag na nating harang-harangan ito mga kapatid. Lalo na itong eleksyon ito. Ipakita natin na tayong Pilipino, totoo yung boto natin. Yan ang gagawin natin mga kapatid. Ito information dissemination natin to for administration of justice regarding IPRALO. Tingnan naman sinasabi kanina ni General Omar o ni Dr. Omar. Napakabigat po niyan. Na ang bansa pala natin, dito pala sa Mindanao, ginawa ang Holy Quran. Isipin mo, bago napunta sa Middle East. Dahil promise land nga yan. So mga sikreto yan, mga sagrado. Tapos, kay iwasan kasi natin ang misinterpretation of the Holy Quran. Kasi pagka magkaroon ng misinterpretation ng Holy Quran, there is curse. May sumpa yan. Kaya lang ang bansa natin, lalo tayo maghihirap. Misinterpretation of the Holy Gospel of God is curse also. Kasi pagkagandahin natin, pagbasa natin ng Biblia para gumanda ang mga simbahan natin. Pero yung mga tao natin, kawawa na, wala na makain. Kakainin pa lang, ibigay pa sa simbahan. Tingnan mo ngayon ito. Anong nangyari dito ngayon sa atin mga kapatid? Kaya puro injustices sa simbahan, injustices sa gobyerno, injustices sa mga organisasyon, na ang makapira ka lang, bahala ng mga matay ang tao. Hindi ganyan. Malaking kasalanan ang kamatay ng tao. Dapat isipin natin, kaya sa batas ngayon sa humanitarian natin, kahit anong klaseng sakit pa yan, gagawin ka ng paraan na magaling ka. Mabuhay ka. Kasi ang buhay natin, ginto sa kaharian ni Allah. Ginto sa kaharian ng Diyos. Yan. Pero ang iba ngayon, depopulation ang ginagawa. Bakit? Kung maubos ba ang tao, sa iyo lahat ang pera? Parang ngayon natin, maubos lahat ng tao. Masayo ba ang kayamanan? Hindi po. Ay lahat po ng mga apo natin nag-angkin ng kayamanan. Nakabartoli na ngayon, nakabilanggo sila. At yung pastor na namatay for 3 hours, sumisigaw daw yung mga tao na sino daw, mabigyan sila ng hustisya, mga kaluluwa, mga espirituhanon. Kaya yung nabas, kahit sa mga apo namin sa Mindanao, sinabi ng matanda namin, darating ang panahon na magkaroon ng dugo galing sa kabundukan hanggang baha ng dugo sa kabundukan hanggang kapatagan, hanggang kadagatan. Sabi ko, imposible man yung tatay. Hindi lang tao mamatay, mga engkantuhanon, mga espirituhanon, mamatay din sila. Kaya ang dugo, simula sa kabundukan, magbaha yan hanggang kapatagan, hanggang dagat. Pero ngayon mga kapatid, hindi na matutuloy yung dugo na mga matay, mga espirituhanon, tao o hayop. Wala nang mamatay because dumating ngayon sa atin justice. Dumating ang batas sa atin na hustisya. Sabi ng matanda namin, swerte kayo higyawan pagka dumating ang batas, ang hustisya. Dahil ang tao hindi na mamatay.
Walang ang bayad sa kasalanan kamatayan, at ang tao hindi namamatay, at mayroon kayong kayamanan na walang pagkaubos. Kasi responsable na tayo. Ngayon, ngayon, ayaw ibigay ng Panginoong Diyos, ayaw ibigay ni Allah ang kayamanan natin. Sakim tayo. Sakim Irresponsible. tayo. Kaya natuwa ko doon kay Kuya Umar, General Umar, na sabi niya yung yakin. Yakin pala na simula tayo na bata tayo, di ba? Walang kundi ang atin ngayon magpupuri tayo kay Allah, magpupuri tayo sa Panginoong Diyos natin. Napakaganda pala nitong yakin na sinasabi ni Kuya Umar. Simula tayo sa bata tayo, isipin natin ang mabuti. Yan itong kayamanan na pinag-awayan ng mga kingdom noong unang panahon, pinag-awayan ng bansa, nagira sila dahil sa kayamanan. Pero pala, sabi ng apo namin, ang totoong kayamanan ngayon ng Panginoong Diyos ni Allah, ang buhay natin, nabuhay pa tayo. Na ang buhay pala natin, ginto sa karyaan ng Panginoong Diyos. Ginto tayo. Kaya ang totoong ginto, yung buhay natin. Kaya swerte tayo na buhay pa tayo. Sabi ng matanda namin, swerte kayong buhay. Kasi kaming matanda, mawala na kami. Kaya sabi sa akin, higyawan, magsikap ka na magpakabuti ka. Ito lang hilingin ko sa iyo. Sabi ng matanda, magbuutan ra ka. Magbuutan. Magpakabuti ka lang. Sikapin mong maligtas mo ang lahat ng tao sa buong daigdig. Dahil ang buhay ng tao, ginto sa karyaan ng Panginoong Diyos. Kaya huwag tayo mag-isip ng masama sa kapwa natin. Huwag tayo pumatay ng tao. Kahit mga hayop, hindi basta kasi yung mga hayop kasi noon pa ng mga tao din yan. Na naging baboy sila, naging aso sila, naging pusa sila, naging daga sila, naging ahas sila. Mga tao pala yun, salungat sa batas ni Allah. Di ba? So ito nga ngayon ang ugali natin, hindi nga tayo hayop, pero naging hayop ugali natin. Dahil mayroong tayo mga injustices. Napakadali gumawa ng injustices, pero pagka mabuti, mahirap. Tingnan mo kanina, maraming text na ano raw yung kailangan daw, pure daw ang puso natin. Walang pure na puso, iisip na may injustices ka sa buhay. Ang pure na isip, pure na damdamin, if there is justice in sa atin. Kaya ang salvation po is personal. Una nating ligtasin sarili natin na harian tayo ni Allah, harian tayo ng Panginoong Diyos. Kasi kung ang Panginoong Diyos na sa atin, ang maganda ng salita natin, at marami nang maniniwala sa atin kasi maganda ng salita natin. Kung makadinig kayo ng problema, sabihin mo ng kapatid, magdasal ka na lang. Kung makadinig kayo na may sakit, sabihin mo, kapatid, magdasal ka na lang. Huwag mo sabihin, ito ang gamot, ito ang gagawin mo. Hindi. Ito na ngayon, unahin muna natin sarili natin. Kasi sarili natin, naging irresponsible tayo, mas inasikaso natin ibang tao. Pagka maayos na ang sarili natin, nagbago ang sarili natin, magbabago na rin ang mundo ng buhay natin. Bawat isa sa atin. Kaya salvation po is personal. Develop it by yourself. Hindi yung problema ng ibang tao, nakikialam ka. Hindi rin po, yung dili ni mo tuga, di ka patuga-tuga. Di ba? Hindi mo give, huwag. Yung gift mo lang, kung driver ka, di driver ka lang. Di ba? Kung tagaluto ka lang. Hindi mo trabaho, pakialaman mo. Yan ang importante ngayon sa atin. Lalo na sa gobyerno natin ngayon. Napaka-critical po ng gobyerno natin ngayon. Ang daming hinaharap na problema. Kaya, kung maging responsable po tayo mga kapatid, responsable na rin ang gobyerno natin. Maging mapayapa po, isipan natin, damdamin natin kung anong dapat gawin natin ngayon sa ating gobyerno. Tulungan natin ang gobyerno natin. Malapit na. May eleksyon na naman. Dapat matapos ang term ni Presidente Duterte. Kung gusto niyo mag-presidente, gusto niyo, pagka kayo ng presidente, yun na naman gagawin ninyo. Kaya lang, gusto natin ngayon, before election, nag-campaign tayo ng administration of justice. Give justice yourself. Bumoto ka
ng konsensya mo, damdamin mo, constitutional rights sa ating mga tribo, indigenous rights, para mga diwata, mga apo natin i-guide ang ating isipan, ating damdamin, na ang kilos natin maging positibo tayo. Huwag yung negatibo. Lagi na lang nakita natin ang mali ng kapwa natin. Yun lang pakiusap ko sa inyo. Salamat din kay Allah, salamat din kay Kuya Omar at Arman. Napakahalaga ang ating napakinggan, mga kababayan, na ang pagbabago, kung nais talaga nating mabago ang ating lipunan, magsisimula sa atin mismo. Sabi nga na ni President Marcos, New Society for the New Generations. Ano ba ang lapat na Tagalog noon? Bagong lipunan para sa bagong salinlahi. Kaya kami po ay nagsisikap nga ipahatid sa inyo ang ating mga karapatan nga dapat natin ito'y pagtulong-tulungan na maunawaan natin ito. Kaya ang aming ginagawa ni Gob, kami ni General, ay imulat ang inyong kamalayan. Imulat natin ang ating kamalayan na kailangan natin ay matuto tayo sa ating mga nakaraan. Mayroon tayong baliktanaw na pinanggalingan kasi kailangan nating alamin kung saan talaga ang ating point of origin. Kaya kanina nga ako'y natutuwa sa sinasabi ni General Omar na ang kasaysayan ng ating pambansang bayani nga si Dr. Jose Rizal, natukoy pa niya at natukoy din niya kung saan nagsisimula ang Holy Quran, na ito ay nag-isip ako pati yung pangalan ng Manila. Manila. Pati grabe, ano? Kaya nga ako po'y natutuwa. Kaya nga General, at sa iyong pagkakataon, may maidadagdag pa tayo. Meron akong napakalaking halaga itong usapan na ito. Okay. Unang madisect natin about our history. Bakit lagi natin nag-guide yung salita ni Marcos? That the Philippines will become a new society, a new world government in our country. Ano bang tinutukoy niya doon? At sinasabi niya that the Philippines will become great nation. Bakit lagi natin tinutukoy ang salita? Meaning to si Marcos, may maganda siyang hangarin sa Pilipinas. At bakit natin din nakikita yung Jose Rizal? Ano bang sabi? There were no tyrant in our country. There were no slaves in our country. Tayo po, paano natin makukuha yan? And how we get this mission that the Philippines will become great nation or the Perlas ng Silangan? Pati yung awit natin ngayon parang hindi ko na narinig sa mga grade 1 na bayang Magilo, Perlas ng Silangan, na wala, nandoon yung pangalan ng Pilipinas na pinalitan ng Pilipinas, Perlas ng Silangan, Port of Oranges. Sinabi pa nila Maharlika. Okay, that is a Maharlika. Maharlika dalawa yan. Maharlika is a republic. And then Maharlika yung mga tao, kay Empra, na tumutukoy. Kaya na, pag makita natin yung mga matanda noon, kukunin ng kamay, manupulula, sana yan. Pangalawa, yung mga babae natin noon, hindi makita ang pisngi. Ngayon na, dahil sa paghiram natin yan, so ano nangyari sa atin? So therefore, ito lang. Mabuti na banggit ni Dato, yung project, yung ko namin, kasi gumawa ko nung naging presidente, isa ko sa full support and never asking any single of centavos nung nagboto yung presidente natin dahil nakita transparency. This government, if I win this election, this is transparency. Pumunta ko sa kaibigan ko sa Manny Piñol, siya ang sekretary ng DA. Sabi niya, you come back to Mindanao. And we're going to support the people of Mindanao. Gawa ka ng mga association para matulungan natin mga brother natin. Gawa ka ng yung mga resolution for the project Farm to Market Road para matulungan natin ng mga... Ngayon, nung he was endorsed with us in the OPAP. Pag endorse siya sa OPAP, maganda ng usapan namin ni Gesto Risa. Nakapunta ko sa bahay ni Gesto Risa. After that, napunta naman yung budget dito sa DBM, nandun na sa DBM. May sulat si Jokno. 7 ang sulat ni Secretary Abisado kay General Galvez. Ang pinagtataka namin, sa 7 letters na yan, walang response naman.
So I was right to the President of the Republic of the Philippines, nabanggit po ako yung supporter mo. Ano naman ginawa naman ng itong Jaime? Pabalikin naman niya ako doon sa DA. Natapos na kami sa DA. Validated ng DA. Validated ng DBM. Nako. Bakit ipabalik naman ako doon? Pinagpasa-pasa. Another grade 1 naman. Bumalik na ako sa probinsya. Bumalik ang Farm to Market Road. Na ano na yan? Na tutabing na yan. It's a complete to the support of the Mayor of Michaya, Romeo Aranya. Lahat na sila yan. And then sinali ko doon. Nagsulat din ako sa Presidente last na. Sabi ko, matatapos ka na. I have more expenses to this program. Kasi sabi ni Pinyol, it was included to the pamana. That was included to the... Pero hindi ako nag-apply sa OPAP. Kasi utos niya, dito ako nag-apply sa DA. Pinorward din ako dito sa OPAP. Kasi alam ko, yung OPAP, baka hindi rin entertain. So ngayon, ganun din ang nangyari. Nag-support. Lahat na, marami ng sulat yan. Ang pinagtatakaan ko, ipapalop ko na yung sulat na 7 sulat ng DBM. Tapos anong ginawa ni Kim? Binalik niya sa akin ang lahat ng sulat. Sayang yung pagpunta ko dito sa Manila. Where is now the right of the people? Ano sinasabi ni good governance? Nasana yan. So yun na yan. So dumating naman ng sulat dito, pabalikin ako sa kay William Dar. Ano naman itong grabing... Ang alam ko, pamana, ay hindi, bakit ako pinunta sa OPAP na yung pala ay walang halaga? Yung sulat ni Pinyol, sulat ni Charito, sulat, marami ng sulat yan. Even the PCC sulat niya walang halaga, hindi rin sulat ni Secretary Abisado, wala ring halaga. Kasi walang response. Ang response, binalik sa akin ng lahat ng sulat. Hindi rin ako tumigil kasi nakita ko, nagtanong ako sa mga abogado ko. Sabi niya, kung sino nagsulat, doon ka mag-follow up. Doon at follow up to the OPAP. Doon ka na lang mag-follow up kasi hindi naman galing yan sa iyo na nag-apply ka sa OPAP. So, dito siguro, nung dumating ang ambassador, sinabi ko, ito yung project ko. Sabi nila daw, ano nang support ito na Farm to Market Road. Tulay na, pinangalanan ko pa Duterte Eagle Bridge. Kasi membro ako ng Eagle. Matanda kami dyan sa Eagle. Kasama ko yung mga sinasabi General Ponciano Miranda, si General Eduardo Pamema, parang ganun. Kasi Eagle yan. Mayroon nandoon na Eagle account. Pero hindi yan ang hinahabol ko. Ang hinahabol ko doon is a brotherhood. Brotherhood. Kaya pag salam mo yan, pag ganyan yung kamay mo, meaning to say, hindi mo pwede do not backbite because this is your brother. Kasi the Constitution of the divine government, pag ikaw ay nag-backbite, pwede ka putulan ng dila. Kapag ikaw ay nagnanakaw, pwede ka putulan ng kamay. Yun ang divine, para wala nang makaulit mag-backbite sa kasama niya. Ngayon, ganito na. Pero pagka ganun pa man, tingnan ko yung dumating na sulat, kung ano naman ang sinasabi ng DBM. Kasi sa akin lang magtanong na ko, nasaan na ba ang response ng sulat niyo sa OPAP? Na ito po ay 3 years na, nagsulat-sulat ka 7 letters na, na sulat niyo sa OPAP, hindi rin response. So, siguro, forget that. Paano ngayon? Halos patapos na ang termino ng ating presidente. Ano ba ang kinatnan nito? Bakit nagkaganon yan? Ano ang hustisya nga dapat matanggap natin dyan? Ang problema, hindi nila ako turuan kung anong dapat kong gagawin. Insulto pa yung binabalik sa iyo, yung follow-up letter mo. Kumusta? Ano na bang resulta ng 7 letters ni sa OPAP? So, forget that. Gagawa lang kami ni Dato kung saan ko madala ito kasi hindi ako nag-interest doon. Ang interest ko rin, magkaroon kami ng tulay, magkaroon kami ng Farm to Market Road na maganda. Tapos na yan kasi sabi ko, this is at kung pwede, kami ang mag-contract kasi nakita ko doon na mga natapos, hindi pa tapos yung project, sira na. Yun lang. Ayan ang problema. So, I would like to invite these people na, so forget that one, kami nang bahala dyan. So, ito na lang, nandito ako. Ang mahalaga lang sa akin, hindi dito sa project na ito. Okay. Kasi kung hindi rin nila implement, wala na yan, magtatapos ng tinulungan ko sa President of the Republic of the Philippines. Ilagay ko na history na wala kaming natapos.
sino mang susunod na presidente, baka yun ang gagawin kong pangalan ng tulay kasi 860 meters yan. Nasira yan noong panahon ng martial law. Hindi pa yan nakabalik. So, importante nagpunta ko dito, parang dagdag kaalaman dito sa ancestor domain na 4-1-0 at saka doon sa EPRA-law. Yung ancestor domain, ang may-ari, ang Panginoon ng may-ari diyan. Nandadala niya yung Constitution of the Quran and the Hadith. Okay. Yung EPRA-law, yung gumagamit, yung nagdadala ng Constitution ng EPRA-law na madali lang gagawin yan. Yes. Una-una, ang sarili mo, na pagpulisan mo ang sarili mo, hindi magkagawa ng masama. Kung ikaw po ay maniwala na isang Muslim ka man, Christian ka man, na maniwala isa lang Panginoon. Correct. So, yan na lang masasabi ko. So, maraming salamat po. Kung meron naman question. Mamaya-maya, tuloy-tuloy pa lang ng aming talakayan dito ng ating magiting na General Omar at saka ni Gob Higyawan. At babalik kami mamaya-maya lang sa paalala muna tayo sa ating himpilan. Okay. So mga kababayan, talagang painit na painit itong aming mga talakayan dito. Kasama ko yung mga talagang magigiting, isang gobernador at saka isang ex-lieutenant general ng MNLF sa katauhan ni General Omar. At marami akong natutunan na ganun pala ang ating kasaysayan. Kaya kababayan, napakahalaga po na tandaan natin na ang pagbabago ay magsisimula mismo sa ating sarili. Kailangan natin mabigyan natin ng hustisya ang ating sarili. Kailangan natin alam natin kung paano natin i-gobyerno ang ating sarili. Ang ating katawan, ito po yung napakahalaga nga dapat nating maunawaan. Kaya salamat sa mga kasamahan ko dito nga nabigyan tayo ng mga liwanag at liwanag ng mga kaalaman ng mga nakaraan, naiintindihan natin ang ating karapatan at iba pang mga bagay nga dapat nating maunawaan. Kaya ako'y nagagalak ang aking puso nga sila po ay nandito po sa ating himpilan at kami po ay tuloy-tuloy kaming nagbigay sa inyo ng informations, disseminations, lalo na sa mga kababayan natin nga kailangan nilang maunawaan kung gaano kahalaga ang aming tinatalakay dito. Dahil kapakanan ito ng ating bayan. Ang ating bayan, ang ating bansa, maihalintulad ko, ito ay sira na. Hindi na natin alam minsan ang totoong ating patutunguhan. Pero ako'y naniniwala, ang sinasabi sa LOI ni Marcos, ang sabi niya, these nations will be great again. Sapagkat ang bayang ito po yung nanay sa lahat ng mga bansa. Kaya nga, ito yung tinatawag na perlas ng silanganan, inang bayan. Ang ina ay siya po'y nagpaubaya sa panahon ni FM, sa panahon ni Ferdinand Marcos, nagawa niyang magpapautang sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Para saan yun? Sila ay hindi pa nakapagbayad sa mga utang nila. Totoo yan, hindi lihim yan at hindi lingid sa ating kalaman na si Marcos ay siya po ang nagiging nagbukas ng pinto o open door siya sa lahat ng mga bansa. Napapautang natin. Pero bakit ngayon ay tayo po ay nagiging mahirap sa ating lugar, sa ating bayan? Ano ba talaga ang totoong dahilan? Bakit tayo nasadlak sa ganito na kahirapan? Kailan ba mangyayari? Kaya ang tanong ko, i-address ko to sa aking mga panauhin nga nandito, at kailan pa ba ito matutupad na ang bayang ito ay magiging parula o magiging lighthouse sa ating bayan, sa buong mundo? At paano mangyayari at ano ba ang susi? Kaya nga, ito po yung aking tanong kay sa ating magigiting na General, General Omar, pwede mo bang bigyan mo ako ng mga paliwanag? Napakagandang tanong yan. Kasi noon pagdating namin galing Saudi, that was 1992, dinekuran ako ng mga kasama natin. Naghanap sa akin si General Domingo Po Aguilar. Tapos naipon-ipon na kami, kasama rin sila
akala ko kalaban si Marcos noon. Kasi nung martial law. Nung makita ko ang this is the objective, hindi ko nabuntot ang galit ng presidente. Dahil meron palang nag-third party na pumapatay sa amin doon. So, ganun in-story sa akin. So, forget that. Kaya, ako ang giniit nilang magdala ng HOR United Nations Military Philippine Divine Government. Kung maalala mo, Brother Norman, nung huhuli ng pulis, nagkaroon ng kaso si Roy Padilla, ako ang nagdala ng tao na marami doon sa Sangguniang Bayan. Kasi sabi daw, usurpation of authority and falsification of document dahil linagay ko doon Brigadier General through Domingo Po Aguilar. So sabi ko, it is not usurpation of authority and falsification of public document because it is a very clear, we are divine government. And you are used for the United Nations Philippine government. Our rank is from the rank of, we are an imam like that. So, yung abogado ko, si Atty. Oliver Sano, sabi na tama. Wala, pwede ba sa batas yun na pwede mong kasuhan ng usurpation of authority na hindi ko naman ginamit? We could not use the armed force of the Philippines, nor the PNP, even the Marine. We're only using the name of the HOR United Nations Military Philippine Government. Tawag nila sa akin doon, General din. I am an advanced ROTC during that time of Marcos. I am finished from the Notre Dame of Bichayap, North Cotabato. Kaya, yung nagustuhan ko kay Marcos noon, that's why nasabi ko, lagi nababanggit natin si Marcos. Kasi mayroon siyang hangarin. Nung siya, elementary ka pa, high school ka, nagkakaroon ng PME, Philippine Military Training. Pag fourth year ka na, nagkakaroon ka ng Citizen Army Training. So, and then after that, pag college mo na, fourth class, second class, pagdating mo sa first class, mag-training ka ng MS-43. So, MS-43 ka na. So, what I mean, sinight ko yan, na gusto ko may balik yun, dahil yung kakabataan natin, wala kong alam sa entire the world, na military discipline, maliban sa na dumaan sa military system ng divine government, like yung training nila. Kasi doon ang training sa kanila, yung indoctrine for military discipline, military courtesy, and military ethics yan. Pagka-respeto sa kinakana. Kasi nasa Quran yan eh. Kaya kahit na kumapunta, I will respect Professor Normis Suarez, the chairman of the MNLF. Because, nasabi doon sa Quran, Atiyu Allah, Atiyu Rasulah, wa ulil amri minkum. If we believe the God, believe the one God, believe to follow the Allah and follow the messenger. What the messenger? The messenger of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have a type 25 messengers in our in the world, like 15 prophet. So, and then you I believe to authority among to you. The authority amongst to you. So, Miswari is the first leader that adapt to the OIC and all over the country. He's a chairman and I will salute him their sacrifice to mahanap lang yung katotohanan na ma-implement yung tinatawag nila divine law in our especially in Mindanao. Kaya gumawa siya ng Bangsamoro Republic. Gumawa niya sa Minso pala. Kasi when Marcos said, that was in 1981, in January 17, sabi niya, I will cut off the martial law in the world, in the Philippines, through autonomous in Mindanao. Wala yung Muslim in Mindanao. Meaning to say, meron nakalaan doon na kaya nakagawa kami ng front, hinahanap namin na ang katarungan na may dapat may bigay sa amin. So, napakaganda yung tanong mo sa akin. Kaya sabi ko naman, lagi natin nababanggit si Rizal kasi there were no tyrants in the world. Pero ito sabi ni Dato, sabi ko Dato, ang program natin, no kids hungry. Once we are united in our country, here in the Philippines, and perlas ng sila, Port of Oranges, perlas ng silangan yung awit natin. Pati yung awit natin ng mga bata, nakalimutan na, inalis na. Yung panatang makabayang, at sa kabayang magiliw, inalis na. So gusto ko rin may balik yan, ng niyan. So, sabi ko sa Kidato, iba naman yung atin.
Ano sabi niya? Sabi ko, no kids hungry in our country. Pag maganda ang buhay ng tatay niya, hindi na magugutom yung anak niya. Yun ang ano natin. No tyrants. Walang alipin sa ating country. Dapat babalik tayo sa divine entity, divine governments. Mag-umpisa sa ating sarili. Yun ang ngayon ang pagpulisan natin. Kaya tinawag natin yakin, the righteous people, Royal Tribal Police Force Command. Pag kumana mo na sarili mo na hindi ka makagawa ng masama, ipagpulisan mo ang sarili mo na hindi ka tamad sa inutos ng Panginoon, ng pangako mo sa Panginoon. Nung ikaw ay sinilang, nasabi mo, oh Allah, yung iyak ng bata. They are going to surrender yourself na you are going to follow what command by God. Just follow the Quran and then the Hadith. Ganun talaga. So, meron kang additional question. Pagkagandang question mo. Talaga ay ako po ay na-amaze no, sa mga paliwanag mo, General. Sa Additional remind, no? Sige. Kasi nabanggit mo yung general. Ilang beses na ako na general. General din ako sa H-word. Pagdating ko doon, ako naghawak ng Directive or 003. Wala. Pagdating ko, wala pang masyado MNLF. Naano kami, ang naano lang, dala ko, Mutala. I am a Secretary General Mutawa. So, Mutawa yung hindi sundalo. At hindi kami nangangadag maghawak ng baril. I will going to remind to the people that the MNLF, they are going to disseminate that the program of MNLF, the only one who are rewarded as a peacemaker in the world is MNLF. So I will going to 10,000 salute to Miswari because he was awarded for the noble leader in our country. Tama. Oo. So, napakaganda, very specific ang mga narinig kong mga paliwanag at ako po'y natutuwa. At naikwento mo pa sa akin ang mga panahon nung kayo ay nasa panahon ni Marcos at ganon din si Gobernador. Mayroon din siyang natatanging kwento, lalo na sa panahon ng Pangulong Marcos. At magandang pakinggan ngayong nagiging karanasan din ni Gobernador Higyawan sa panahon na yon. Gob. Ang pinakamaganda po dyan, sabi niya, 1980, uwi ka sa Mindanao. Bakit, sir? Hanapin mo ganitong tao. Pagka nadala mo ito sa Malacanang, hindi na ako maalis pagka-presidente. Sabi ko, bakit, sir? Diyos ba yung matanda namin? He is not God, but He is gifted by God. At lahat ng sinabi niya sa buhay ko, naging totoo. Baka bababa ako ng Malacanang na wala akong madala. Kaya siyempre sa laki ng utang na loob ko, punta agad ako ng Davao. Pero kung wala nang matanda, sikapin mong pag-aralan ang batas ng manubo, ng tribo. Ano sir yung batas namin, sir? Yan ang batas ng Panginoong Diyos na iniwan sa mga ninuno nyo, apo nyo, kaya tinawag ang Mindanao na lupang pangako. Si Presidente mismo, kung halimbawa, intindihan mo na ang batas ng manubo, ng tribo, ito po din, i-clear ko po din sa lahat, sa Mindanao, sa buong Pilipinas, na ang Manobo po, hindi tribo yan. Kasi after Noah's Ark, 7 ang natira na magkapatid. Itong yung panganay, yung Muslim, yung Buddha, kasi lumpo yan. Ang ginawa na, bali magtatrabaho, yung si Kanaon, na yun naghanap ng mga pagkain nila, si Apo Kanaon. Ngayon, sabi kay Apo Kanaon na ikaw, Kanaon, hindi na Kanaon, sabi ng magbabaya o manama, ikaw Kanaon, hindi na Kanaon ang pangalan mo ngayon, Manobo na. O, ibig sabihin, yung Manobo sa Tagalog, pangako, saad. Kasi maraming sinasabi na, Manobo tribe, hindi tribe po ang Manobo, pangako yan. Ikaw Kanaon, hindi ka na Kanaon ngayon, kundi Manobo ka na. Pangako po. Na mahirap ka ngayon sa lahat ng mahirap. Kasi binigay ng manama o magbabaya ang kayamanan sa China. Itong Buddha. Kasi siya ang panganay bali sa 7 magkapatid after Noah's Ark. Kaya ang itong nitibo din sa Mindanao, hindi pwede makipag-away sa China kasi magkapatid po. Siya po ang panganay na kapatid after Noah's Ark. At saka ang China din, kasama yan sa Asian continent.
Kaya hindi pwede kalabanin natin ang China kasi panganay yan sa magkapatid after Noah's Ark. So si Sikan, bali yan si Kanaon, na sinabihan si Kanaon, Kanaon, hindi na Kanaon pangalan mo ngayon, ang pangalan mo ngayon Manobo na. Ang ibig sabihin ng Manobo, pangako. Na ang pangako kay Kanaon, na ngayong panahon nito na wala pang batas ng magbabaya o manama, mahirap ka. Pero kung dumating na ang batas ng magbabaya o manama o mga apo, pag dumating yung batas na yan, mabaliktad ang daigdig. Kayong Manobo na mahirap, kayo na ang pinakamayaman sa buong daigdig. At mayroong dagdag, sa Bisaya pa, pakapin, buhay na walang hanggang, na ang taon di na dadaan ng kamatayan. Yan po ang pangako sa magbabaya o manama, kaya po Kanaon. Kaya po, i-clear ko po sa lahat, lalo nandito tayo sa indigenous inhabitants po. Sabi nga ni Kuya Omar na hindi tayo lumad, hindi tayo kundi ang tawag sa atin inhabitants, indigenous, hindi tayo native, kundi native inhabitants tayo. Hindi katutubo. Ang katutubo kasi hindi tayo lumad. Ang katutubo kasi parang sumisibol pa lang yan. Pero pag native tayo na inhabitants, kasi wala pang ibang bansa dito, hindi pa dumating ang mga radya, mayroon ng tao dito sa Native inhabitants po. Kuya, dagdagan mo nga yun para medyo maintindihan naman nila. Sige, Kuya Omar, pakidagdag mo nga kung ano yung talagang totoong tawag. Konti na lang kasi may time na tayo. Mga 5 minutes sige, lang. dagdag ko lang. Kasi yung mga brothers ko na nasa Kimaas, Taas. ang hiningi ko lang, no backbiting, no discredit. Anong requirement that the Philippines become great again, sabi ni Marcos? At requirement, sabi ni Jose Rizal Hussein Rasul, na sabi na there will be no tyrant in our country. Ang requirement, let us go on, forget the past. Let us forward into unity, to embrace each other. Let us go to the integrity in our country, that in order that we become a mother of the country. This is our requirement today. And let us forget whatever the past. Yung mga president, yung itong I will going to ask out the president and the vice president in 6 years, wala na silang ginagawa kundi whatever represented by the President of the Republic of the Philippines para kakabuti, si Lenin naman, ayaw niya. So, ganyan bang mangyari sa atin? So, I would like to invite all kung sino mang magiging presidente incoming, na yung vice niya, wala yung siraan. Let us go forward in unity. Forget the past. Kasi hindi na mabalik yan. Whatever the past, hindi na mababalik yan. Let us go forward in unity, peace, and solidarity. That's why meron akong ginawa na banner. Itong banner nito, hindi pa ito flag. Kung sakali aproban ito ng United Nations, in ICC, International Court Committee, ito na ang magiging flag ng indigeno. Hindi indigeno yung EPRA na dito sa ancestor domain natin. Let us go on. Alisin na natin para malaman natin na itayo po ay nanggagaling sa Panginoon. Dumating yung mga datos, meron na tayong sariling tao dito. Kaya tinuruan tayo, meron na tayong batas. Meron na tayong kaya tinuruan tayo sa Quran at sa Hadith, yun na magiging pinapalo up let us obey what God said. So maraming salamat. Kung mayroon kayong tanong uli, pwede rin sa next meeting, baka sakali before I go to Mindanao na ang sa mga brother ko yan, binigay sa akin ng maas natin, Directive Orders to 003 to revive and reorganize the Bangsamoro people and the Philippines
ang tinatawag tayong bangsang Moro dahil nung nagkadumating mga Kastila, Moro ang tawag sa atin because we are study the Quran na nakita nila. Kaya pala na-dissect doon. Dito ginawa sa Ulandang, Michayap, North Cotabato yung pag-raping kasi hindi dala ni Sharif Aulia yung Quran, kundi he was memorized, the first who memorized in the Quran. Ladies and gentlemen, more blessing to all of the listeners, especially the people of Mindanao. Forget the past. Dali na natin itong tinatawag natin na what are the requirements that we are become a new society, new world government will implement in our country, and tayo po ay become a mother of the country. Once ma-open lang itong kayamanan natin sa Mindanao, we are the mother all over all the country. So therefore, ladies and gentlemen, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peace be with you everyone. Thank you. Talagang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. napakabuti ang ating dakilang ama nga pinadalhan po tayo ng isang mensahero ni Alang. Kayo po ay magsilbing gabay sa mga parating itong henerasyon natin nga sila po ay ating matanglawan ng mga ginintuang mga kaalaman lalo na sa ating kasaysayan sapagkat ang tao ngayon ay nalilito, hindi na nila alam kung saan ano ang kanilang patutunguhanan. Kaya kailangan tayo po ay mabigyan muna natin ng hustisya ang ating sarili. We know how to govern. Kailangan alam natin kung paano natin i-gobyerno ang ating sarili. Kaya nga si Gob Higyawan at saka si Dr. Omar o si Sir Omar, napakahalaga nga. Ako'y proud ako nga kayo po ay nakarating dito sa studio at ganoon din kay Gobernador Higyawan na itong aking katandim at mayroon pa naman tayong 10 minutong nalalabi sa ating programa at mamaya-maya ay magdadako po tayo sa ating mga huling papaliwanag. Bigay kong pagkakataon kay Gobernador Higyawan. Gob, it's your time. Salamat po lahat, lalo na sa mga mensahe ng ating Kuya Omar, sa lahat po na banggit mo sa akin. Pasalamat sa lahat ito, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at makita, sa may buhay at walang buhay. Ilhada Muhammad Rasim Ruhla la ilaha illa rasmi ya rahman sirat la ilaha illa la rasis la rasis sirat la ilaha illa wal handal illa illa rasid rasmi dafidite Muhammad la ilaha illa wal handal nasidat la ilaha wal handal illa la ilaha illa Rahim Rasidat Layla Wanda Layla Rasidat Layla Illa Walhanda Illa Rayla Rasmi Defidite Muhammad Walhanda Layla Rayla Rasidat Layla La Illa Rayla. Salamat po Ama namin sa langit, sa lupa, sa laman lupa, sa makita at makita, na mabigyan po ang justisya sa that April will give justice to you, our country, and to the whole universe, Apo, na huwag kaming pabayaan sa panahon ngayon dahil kayo na po ang pag-asa namin sa buhay namin. Wala na kami ibang malalapitan sa panahon ngayon kundi ang totoong hustisya sa buhay namin, para totoong Diyos din ang tutulong sa amin na sa lahat ng Pilipino, Christian o Nitibo sa buong Pilipinas, sa buong daigdig, na maramdaman namin, Ama, ang iyong kalooban dito sa lupa. Sabi nga na matupad, Ama, ang kalooban mo dito sa lupa para nan sa langit, if there is justice. Salamat po at magandang hapon sa lahat. Okay, sa aking final statement, tayo po ay magsama-sama sa ganitong kapanahunan. Kailangan natin ay mabuklod tayo sa diwa ng pag-ibig at pagmamahalan. I will end to dua. That this dua kasi meron kaming nag-embrace sa original. Tinawag ko, hindi kita tatawaging balik Islam kasi hindi maganda pakinggan sa akin lang. Sabi niya, anong tawag mo sa akin? Sabi ko, tatawagin kita
you are descendant. You are I will give you to revive and reorganize your original descendant. Hanapin mo ngayon kung saan ka nanggaling ang lolo mo. Kaya pinaliguan namin ni Dato, dalawa kami, and I will end to the dua. And we are praying to Almighty Allah, the most merciful, the beneficent. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Please guide us to how we unite the people of the Philippine Perlas ng Silangan. Let us cancel the name of the Philippine. Let us go on part of oranges in our country. And order leaders and purified leader, yakin leaders, purified leaders, and they are going to obey. Amin ya Rabbal Alamin. Let us unite, forget the past, let us go in unity and solidarity, embrace each other. Amin ya Rabbal Alamin. Because we are came from 10 datos in the world and 7 raja in the Philippines. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbil izzati lima yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Syukran. Salamat o Diyos Ama sa gabay nga ibinigay mo sa amin sa araw na ito. At kami po ay pangsamantala mo nang magpapaalam sa ating himpilan. Babalik kami sa sunod na linggo sa very exciting pang mga usapan. At sa ating mga babayan, magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo sa ganitong araw at ganitong oras. Mabuhay po tayong lahat. Birthday kasi ng anak ko ngayon na i-greet ko lang baka magtampo. 1 year na niyan ni Sarip Dato Sarip Abdullah. So, nagsiselebrate. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, anak! Mahal ko kayo lahat yan. Happy birthday! Happy birthday! Dato Sarip at sa lahat ng mga aking anak nanonood ngayon. So, wassalamualaikum. Happy birthday. Happy 1 year birthday mo. Maliit pa siya. Marunong na siya papakinggan yung Quran. February 14. Ang gusto niya bago matulog, basahin yung Quran. Pag binasa ko yung Happy Quran, birthday. Happy birthday. Happy Dato birthday. Omar. Nandito si Governor, nandito si Mads. Wassalamualaikum warahmatullah. Okay, thank you.